I just realized right now na hindi ko pala nakabit ang wireless microphone. But anyway, time is running out. So please turn with me to Romans chapter 2, verse 5 to 11. Romans chapter 2, verse 5 to 11. Ang sabi po dito mga kapatid, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Kaniyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa, sa kanila na sa pamamagitan ng pagtitiyaga sa mabubuting gawa, na naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng kawalan ng kasiraan, ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Samantalang sa kanila na makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kanila ang puot at galit. Magkakaroon ng hirap at pighati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan, unay sa Hudiyo at gayon din sa Griego. Subalit kaluwalhatian, karangalan at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudiyo at gayon din sa Griego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. May the Lord bless the proclamation of His word this afternoon. Why did the Lord Jesus Christ die? Bakit ba si Kristo ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo? Namatay po si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo hindi upang bigyan lang tayo ng fire insurance policy na maliligtas tayo mula sa impyerno. Of course, that's part of it. Namatay si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo because of His death, upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay makapag-produce ito ng mga tao na namumuhay ng may kabanalan. Mga tao na magiging kawangis sa Kanya sa kabanalan. That's really the ultimate goal. From enemies to friends of the Lord Jesus Christ. From rebels to people who are submissive to His will. That was the purpose why Jesus Christ died on the cross of Calvary, to save us from sin, from the dominion of sin. Now, bilang konteksto po ng ating pagbubulay-bulay ngayon sa ating communion, kung mapapansin po natin, pinag-usapan namin kanina sa likod, sa verse 4 po ng Romans chapter 2, meron pong tatlong bagay na ibinigay ang Diyos sa lahat ng mga tao dito sa mundo. At itong tatlong bagay na ito ang dapat mag-udyok sa mga tao na magsisi. Una, the goodness of God. Lahat ng tao ay nakakaranas sa kabutihan ng Diyos. Pagkain, tubig, companionship, the gift of family. At ang kabutihan ng Diyos ang siyang mag-udyok sana sa atin na magsisi sa ating kasalanan for any reasonable person. Ang goodness ng Panginoon ang siyang mag-udyok sana sa atin na talikuran ang kasalanan. How could we rebel against such a God na nagbigay sa atin ng lahat ng mabuting bagay dito sa mundo, and yet majority of the people do not repent of their sin. Pangalawang bagay na binanggit sa verse 4 ng Romans chapter 2 is God's forbearance. Pinasan ng Diyos ang kabigatan ng kasalanan, ng pagre-rebelde ng mga tao araw-araw. Tinitiis ng Diyos. And then, pangatlo is patience. Ibig sabihin, this has been going on for thousands of years. Rebellious humanity. The goodness, the forbearance, and the patience of God ay dapat mag-udyok sa mga tao na magsisi. Pero, majority ay hindi nagsisisi. But know for sure, mga kapatid, mga kaibigan, na ang goodness, ang patience na ipinapamalas ng Panginoon, hindi ibig sabihin noon na hindi na darating ang paghahatol. Nagpapakita ang Panginoon ng patience, pero ang kanyang patience ay limited in duration. May hangganan po ang pasensya ng ating Diyos. It will end, and most of the time, it will end without warning. At sinasabi ni Paul sa verse 5, na ang mga hindi nagsisisi ay nag-iipon pala ng puot na ibubuhos ng Panginoon sa araw ng paghahatol. At ang mangyayari sa araw ng paghahatol,
Dahil nag-accumulate ang puot at galit ng Diyos laban sa kasalanan ng mga tao. Every time na ang tao ay nagkakasala, padagdag ng padagdag ang puot at galit ng Diyos. Hanggang sa sinasabi sa verse 6 ng ating teksto, kaniyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. Now, hindi po nagtuturo si Apostle Paul na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng gawa. Malinaw po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 na ang makasalanan ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya or dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ating justification, ang ating pagpapawalang sala sa harapan ng Diyos ay nakabatay sa merito ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi sa pamamagitan ng ating merit. Pero yung mga itinubos ng ating Diyos, yung mga tinubos, yung mga niligtas, ang resulta po nito ay banal na buhay. Sapagkat ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. At itong kapangyarihan na ito ang siyang nagliligtas sa atin mula sa kasalanan. The Bible says, for a true believer in the Lord Jesus Christ, sin will no longer have dominion over us. So in this sense, hatulan ng Panginoon ang lahat ng mga tao ayon sa ating gawa. Sapagkat ang tunay na ligtas ay magdudulot talaga ng banal na pamumuhay. Good works, holy life. And that is why to the righteous, according to verse 7, God will grant eternal life. It's not because we are saved by our righteousness, but it's because our righteousness is the proof that we are saved. Romans chapter 2 verse 7, ang sabi dito, sa kanila na sa pamamagitan ng pagtitiyaga sa mabubuting gawa. Why did Christ die on the cross of Calvary? So that a people who are diligent unto good works will be produced. Sa kanila na sa pamamagitan ng pagtitiyaga sa mabubuting gawa na naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng walang kasiraan, ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. But to the wicked, sa mga masasama, ang Panginoon ang siyang magbubuhos ng kaniyang walang hanggang puot. Romans chapter 2 verse 8 and 9. Ang sabi dito, samantalang sa kanila na makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kanila ang puot at galit. Magkakaroon ng hirap at pighati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So sa puntong ito ng ating pagbubulay-bulay, communion message po natin, ngayong hapong ito, mag-focus tayo particularly sa verse 7, 8, and 9. I-focus po natin yung pagkakaiba ng dalawang grupo sa pagharap natin sa ating Panginoon sa araw ng paghahatol. We will be in one of the two groups on the judgment day. Hahatiin ang lahat ng mga tao sa buong mundo sa dalawang grupo lamang. At dinidescribe ni Apostle Paul sa ating teksto ang dalawang grupo na ito. Dinidescribe ni Apostle Paul ang kanilang buhay, papaano sila namuhay dito sa mundo, papaano sila nagbubulay-bulay sa kanilang isipan, at ano ang nagdadirect ng kanilang puso. Dinidescribe ni Apostle Paul sa ating teksto ang dalawang grupo so that we will be able to examine ourselves. Dalawang grupo lang, ang tupa at kambing. Ihihiwalay ng Panginoon sa araw ng paghahatol ang tupa at ang kambing. The wheat and the tares. Wala po talagang pangatlong grupo, mga kapatid, mga kaibigan. Dalawa lang ang division ng mga tao sa buong mundo. Huwag na tayong mag-isip pa ng pangatlong grupo. And then, titingnan din natin ang description ng mga lost people. Briefly, and ang passage na ito ay nagdi-deal sa problema ng kasalanan because this chapter of Romans chapter 2 ay talagang dinidescribe nito ang kondisyon ng mga taong wala pa sa ating Panginoon.
And then we will devote much consideration sa puso at isipan ng mga tunay na mananampalataya sa harapan ng Panginoon. So, dalawa lang po ang ating outline ngayong hapong ito. We will describe the heart of the unbeliever. And then, pangalawa, we will describe the heart of the believers. Tayo po muna ay tumungo at hilingin natin ang tulong ng Diyos sa pananalangin. O aming Panginoon, salamat dahil nilinaw ninyo sa amin umpisa pa lang ng pagbubulay-bulay na ito. Bakit namatay si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo? Namatay siya doon sa cross ng Kalbaryo, hindi lamang upang iligtas kami mula sa walang hanggang kapahamakan, kundi upang maproduce ang iglesia na lumalakad sa kabanalan. At naway maging lantad ito sa bawat isa sa amin na kabahagi ng iglesyang ito, sa mga tunay na nakakilala sa inyo o aming Panginoong Hesukristo. Tulungan ninyo ang inyong lingkod sa paglalahad ng inyong ebanghelyo ngayong hapong ito. In Jesus' name we pray. Amen. The heart of the unbeliever. Ang ebanghelyo ay parang open heart surgery yan eh. The Word of God is just like a bypass operation, an open heart surgery. Bubuksan po ang puso, titingnan kung ano ang kondisyon ng puso na yan, and then operahan. That's the role of the gospel. And if you become uncomfortable sa message ng salita ng Panginoon, kaibigan, well, just like a person undergoing bypass operation, you have to feel the pain. But after this, your heart will be repaired if you will submit to the King of Kings and the Lord of Lords. So ano ba ang laman kung bubuksan ng isang heart surgeon ang puso ng isang taong depektuso? Ano ba? Di ba nakakatakot? Nakakatakot kung tingnan natin sa Google ang puso na merong depekto. I'm talking about the physical heart. Nakakatakot. Siguro maitim-itim yung kulay, or maraming mga taba na sa arteries, talagang nakakatakot. Ngayon, bubuksan po natin ang puso ng hindi tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 8, samantalang sa kanila na makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan. So the Word of God is operating your heart right now, my dear friend. At ito ang diagnosis ng salita ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Sila po ay makasarili. In the King James Version, translate yan as contentious. Contentious. Mahilig sa pakikipagbuno. Contentious. Makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan. Well, legitimate naman na translation ang contentious, but it can be misunderstood. Ang ibig sabihin ng contentious is, fino-forward niya ang kaniyang sarili. Katulad ng mga kandidato sa eleksyon, fino-forward ng mga candidates ang kanilang sarili upang piliin sila ng mga tao. Yung mga parties, political parties, naglalaban-laban. Meron pong contentious, partisan spirit, nagsisiraan. In other words, ang isang wala pa kay Kristo, ang isang hindi mananampalataya, he is in a state of contention against God. Bakit siya nakikipagbuno laban sa Diyos? Sapagkat ang kaniyang itinataas ay ang kaniyang sarili. He is in a state of contention against God because of his self-centeredness. At ito talaga ang problema ng mga makasalanan, ng mga wala pa kay Kristo. Ang problema talaga ng mga tao ay kanyang selfishness, pagiging makasarili. Ayaw natin sa Diyos. Ayaw natin ang pamumuno ng Diyos. Bakit? Ayaw nating mawala ang paningin natin sa ating sarili. We have a lofty view of ourselves. Kaya ayaw natin sa Diyos. Because we adore ourselves so much. We worship ourselves. Iniisip natin na meron tayong wisdom. We have all the wisdom in the world. Hinahamak natin ang karunungan ng Diyos sapagkat ini-exalt natin ang ating wisdom. Romans chapter 1 verse 22. Ang sabi po dito mga kapatid, professing themselves to be wise, they became fools.
Nag-aangkin na sila ay marurunong, sila ay nagiging hangal. So ito po yung diagnosis ng puso ng makasalanan. He is given over wholly to the satisfying of his own flesh. Wala nang ibang binibigyang kasiyahan kundi ang kaniyang laman. Romans chapter 1 verse 25. Please turn there. Ang sabi po dito, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. Ayaw nilang sambahin ang tunay na Diyos, ang lumalang, dahil binibigyan nila ng kasiyahan ang dikta ng kanilang sariling laman. 2 Timothy chapter 3 verse 4. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Ang sabi po dito, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. Di ba ito ang nagdi-describe ng mga tao dito sa mundo? Pleasure is one of the greatest enemies of the cross of Christ. Pleasure is one of the greatest hindrances to our spiritual growth. Pleasure. Can you imagine? Ipagpalit mo ang Sabbath sa picnic. Ipagpalit mo ang Sabbath sa anumang mga kasiyahan dito sa mundo. Boxing match ni Manny Pacquiao. It will probably fall on a Sunday. At meron talaga tayong church na kilala na in-adjust ang worship service. Bakit? Match ni Manny Pacquiao sa linggo na yan. You see, pleasure. Lovers of pleasure instead of lovers of God. And this is why ang isang hindi mananampalataya ay contentious with God. Nakikipagbuno laban sa Diyos sapagkat iniibig niya ang kaniyang sarili more than he loves God. Itinataas niya ang kaniyang sarili, ang kaniyang comfort. Mula po sa kaniyang perspektibo, mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos killjoy. Nag-i-interfere ang Panginoon sa kanyang independence and self-rule. At ang tao na wala pa kay Kristo, he will not allow God to rule over him. Ang opinyon niya ay mas mabigat pa kaysa sinasabi ng salita ng Diyos. And hindi man niya mabigas-bigas ito, but he believes he knows better than God. And that is why he will not obey the truth. He will not obey the truth. Ang ginagawa niya according to Romans 1:18 is that pinipigilan ang katotohanan. He suppresses God. Pinipigilan niya ang Diyos. He will not have God in his life. At imbis na sundin niya ang katotohanan, sinusunod niya ang unrighteousness, ang kasamaan. Sinusunod niya ang kaniyang amo. He is a servant of sin. Naglilingkod siya sa kasalanan with passion. With passion. Talagang dugot pawis ang kanyang ibinubuhos upang mapaglingkuran niya ang kasalanan. With his whole heart, mga kapatid, mga kaibigan. Ang tanong dito, dinidescribe ba nito ang buhay mo? Ano ba ang pagtingin mo sa Diyos, kaibigan? Ang Diyos ba ay kaibigan mo? Want to be feared or want to be feared and avoided? Umiiwas ka sa Diyos or ang Diyos ba ang object ng pag-ibig mo? Ang buhay mo ba ay characterized by righteousness at pagsunod sa utos ng ating Panginoon? Or ang utos ng Diyos nagpapa-irritate sa iyo? There are people who really find God so irritating. And there are people who really find the Word of God so irritating. What about you, my dear friend? Ikaw na nandirito sa hapong ito. Ang utos ba ng Diyos ay nagbibigay irritation sa iyo? And ito ay nakapagtataka kung papaanong nakikipag-dispute tayo sa utos ng ating Panginoon. Ang tao, kung gustong magbigay lusot, magbibigay lusot. Unequal yoking.
Ano naman, naniniwala naman siya sa Diyos, pastor. That is a very broad. Kahit sino ang tatanungin mo, ay talagang walang taong aangkin na hindi naniniwala sa Diyos, majority. Kahit yung mga atheist nga ay at the back of their mind, alam nila na merong Diyos. Their conscience is telling them that there is God. At sasabihin, nananalangin naman siya, pastor. Mananampalataya ba? Believer pa. Naniniwala naman siya sa Bible din, pastor. Mag-ingat kayo sa ganoong reasoning, mga kapatid. Unequal yoking, the breaking of the Sabbath, at ang lahat ng mga nagsumusunod sa utos ng Panginoon ay nililabel nila as legalistic. At nililabel nila na walang pag-ibig, walang charity. At yung mga maluwag sa salita ng Panginoon ay binibigyan din nila ng label. Paul says, ng indignation at puot ng Diyos ay naghihintay sa lahat ng mga tao na sumasalungat sa kaniyang batas. So that's the heart of the unbeliever. He is selfish. He contends with God because he has a lofty view of himself. At itinuturing niya na ang kanyang opinion ay mas mabigat pa kaysa salita ng ating Diyos. But then it comes to the second point, the heart of the believer. Ano ba ang nagdi-describe sa puso ng mga tunay na ligtas? Ano ang nagda-drive sa puso ng mga nakay Kristo? Verse 7, sa kanila na sa pamamagitan ng pagtitiyaga sa mabubuting gawa, na naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng walang kasiraan, ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Well, in the first place, hindi ito ang hahanapin ng tao kung siya ay pinaghaharian pa ng kasalanan. Kung siya ay wala pa kay Kristo, kung siya ay nasa kasalanan pa, hindi talaga ito ang description ng kanyang buhay. But having been snatched from the power of darkness and transferred into the kingdom of light, ito na po ang description ng kanyang buhay. Ang tunay na mananampalataya ay hinahanap niya ang kaluwalhatian at karangalan ng Diyos at ang immortalidad. At kinakailangang bigyan natin itong linaw once again. Hindi po tayo naliligtas sa pamamagitan ng ating ginagawa. Pero ang tunay na ligtas ay nagiging masipag para sa mabubuting gawa. Yun ang palatandaan. Yun ang palatandaan na ang isang tao ay nabago na, naligtas na, napalaya na mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang kanyang puso ay passionate na maglilingkod sa Panginoon at diligent na sa mabubuting gawa. Philippians chapter 3, verse 9. Ito po ang laman ng puso ni Apostle Paul according sa kanyang patutuo. Ang sabi po dito, at ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan. So hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng ating sariling katuwiran, ha? Na walang sarili kong katuwiran mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. That's the basis of our justification. It's righteousness that comes from God. And we receive through faith. So dinidescribe po ni Apostle Paul ang puso ng tunay na mananampalataya. Meron pong hinahanap ang tunay na mananampalataya. Ano ang hinahanap ng mga unbelievers? Pita ng laman. Pag-i-exalt sa kanyang sarili. Sinusuppress niya ang ating Panginoon. Pero ang tunay na believers ay meron pong hinahanap. Ito yung mga bagay na masasabi nating chief interests ng kanyang buhay. Ibinibigay niya ang kanyang sarili sa paghahanap ng mga bagay na ito. Kaluwalhatian, karangalan, at buhay na walang hanggan. Ito yung nagka-catch ng kanyang attention. At hindi natin gagawin ang mga bagay na ito kung ang ating puso ay wala nito.
Kaya kahit ang church ang bahay ng isang tao ay sa tapat lang ng church, kung talagang sa puso niya ay wala doon ang pagsamba sa Panginoon, wala doon ang church, kahit ang kanyang bahay ay malapit lang sa church, hindi talaga yan siya pupunta sa church. Pero kung ang isang tao ay nasa puso talaga niyang pagsamba sa Diyos, kahit gaano kalayo pa ng kanyang tahanan, ay talagang magsisikap siya na puntahan ang pagtitipon kung saan ang Diyos ang niluluwalhati. Kasi ito yung mga bagay na nakakapag-agaw ng kanyang atensyon. Ito yung kanyang passion. Ito yung laman ng kanyang puso. At wala pong kahit isa sa atin na gumawa ng isang bagay na napipilitan tayo. Hindi tayo magtatagal dyan. Di ba? Napipilitan tayong pumunta dito sa church. Maaring magpatuloy ka for a temporary period dahil siguro nahihiya ka sa nag-i-invite sa'yo at siguro talagang pinaninindigan mo lang. Pero kung ang pagpunta dito sa church at ang pagsamba sa Panginoon ay wala talaga sa ating puso, hindi tayo magtatagal. Maring magawa mo yan temporarily out of compliance. Pero para sa isang tunay na tao ng Diyos, talagang makakarelate tayo sa sinasabi ng salmista, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. One thing have I desired, that I may seek after, that I may dwell in the house of the Lord forever. At ang sinasabi ng salmista, one day with the Lord is better than 1,000 years elsewhere. So ibinibigay natin, ibinubuhos natin ang ating sarili para sa mga bagay na ito. Now, papaano tayo nagkaroon ng ganitong puso? Sapagkat si Kristo ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Namatay siya doon sa cross ng Kalbaryo upang maproduce ang ganitong iglesia. Ang ganitong bayan niya, ang ganitong mga tao. Mga tao na masigasig sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga tao na passionate para sa karangalan ng ating Diyos. At ito ang evidence na tayo ay na kay Kristo. Matthew chapter 7, verse 18 to 20. Hindi ito maaring ipeke. We cannot fake it. We cannot fake it. Dahil ang taong nagpapanggap ay kinalaunan ay malalantad yan eh. We cannot fake it. Matthew chapter 7 verse 18 to 20. Ang sabi po dito, hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masasamang puno. Bawat puno na hindi mabuti, ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy, kaya't makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng mga bunga. So meron palang puwang ang righteous judgment ng mga tao ng Diyos. Dinidiscern tayo, nagja-judge din tayo. You will know the tree by its fruit. So there is this critical judgment. Kung i-expose kasi natin yung kasalanan, ang bukang bibig ng mga sumasalungat nito is judgmental kayo masyado. But we are given the responsibility to detect the good tree. And how do we detect it? By its fruit. So, we have the responsibility to discern the true brother or sister in the Lord. And that is why church discipline is necessary. Kung walang bunga ng katuwiran sa kanyang buhay, ang kanyang profession of faith ay mananatiling hanggang sa bibig lamang. Ang tunay na ligtas, ang tunay na bunga, resulta ng kamatayan ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, ay bayan, mga tao na hindi na makasarili. Ang hinahanap nila ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Pag sinabing glory of God, we seek to know God. We seek to exalt His attributes, His justice, His mercy, His worship, His righteousness, lahat ng patungkol sa Diyos. Yun ang ating hinahanap-hanap. So when we open our Bibles, we want to see the face of God. Namumuhay tayo, coram Deo. Big word. Si Ligonier Ministry ang mahilig dyan. Coram Deo, ibig sabihin, before the face of God. Passion ng kanyang puso
na luwalhatiin ng Diyos dahil siya ay namumuhay coram Deo, before the face of God. That's what coram Deo means. Attractive ang Diyos sa kanyang puso. Kasuklam-suklam ang kasalanan sa kanyang puso ngayon. Ang kanyang pagsamba ay nag-a-adore sa ating Panginoon. Tinitreasure niya ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Kailangan niyang i-treasure. Dahil sabi po ng Psalm chapter 119, Your word have I hidden in my heart, that I may not sin against you. Psalm chapter 63, verse 1. Ang tunay na believer ay gaya ng sinasabi ni Haring David, O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Hahanapin kitang maaga. Nauuhaw ako sa iyo. Ang aking kaluluwa, ang aking laman sa iyo'y nananabik. Gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. Ganon ang pananabik. Bakit namatay si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo? Namatay si Kristo at nabuhay muli. Ganito yung bayan na mapuproduce ng kanyang kamatayan at pagkabuhay muli. Isang bayan na palaging nananabik sa kanya. This should characterize the people of God. May pananabik palagi sa Diyos. Pakinggan natin ang puso ni ang pangako ng bagong tipan. Jeremiah chapter 24 verse 7. And the death of Jesus Christ is the ultimate fulfillment of the new covenant. Diba? This is the blood of the new covenant. At ano ang pangako sa bagong tipan? Jeremiah 24 verse 7. Ang sabi po dito, bibigyan ko sila ng puso na kikilala sa akin, sapagkat ako ang Panginoon at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos, sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng buong puso nila. Bakit namatay si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo? Why did He establish the new covenant with His blood? This is the blood of the new covenant. Because it will produce a people na kumikilala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. It will produce a peculiar people who are passionate with God. Pakinggan natin ang puso ni Haring David. Psalm chapter 9 verse 1 and 2. Psalm chapter 9 verse 1 and 2. Ang sabi po ni Haring David dito, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko. Aking sasabihin sa lahat ang kahangahangang mga gawa mo. Ako'y magagalak at magsasaya sa iyo. O kataas-taasan, ako'y aawit ng pagpuri sa pangalan mo. Ito ba ang laman ng puso mo every time that we gather together in this assembly here at Herald of Grace? God-centered. We are here in order to rejoice in the Lord. For every time na nandirito tayo, nagbibilang tayo ng pagkukulang ng iglesia. Hindi ako pinapansin ng ganito, pinapabayaan nila ako. They do not love me enough. Gaya ng meditation po ng prayer meeting last Friday, was it last Friday? No, sa last Wednesday sa Bella Vista. Huwag nating pahirapan ang ating mga kapatiran na mahalin tayo. While it is true na ang utos ng Panginoon is love your enemies and love even the unlovable, that is a command. Pero tayo sa ating sarili, wag din po nating pahirapan ang mga kapatiran na mahalin tayo. Kung ikaw ay palaging nakasimangot, at kung ikaw ay palaging nagrereklamo, at kung ikaw ay palaging nagkukomplain sa mga bagay-bagay, pinapahirapan mo ang mga kapatiran na sundin ang utos ng Panginoon na ibigin ka at mahalin ka. Di ba? So, let's make it easy for them to love us. Tao lang din sila. Kung ang ugali po natin ay bugnutin, fault finder, nagrereklamo sa mga bagay-bagay, it will take a super Christian to love us. And none of us are super Christians. We are we are overtaken by our weakness at times. And that is why, gayahin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung gagayahin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kaamuan, sa kanyang kindness, sa kanyang goodness, at hilingin natin na mapuspos tayo ng banal na espiritu, kung mangyayari yun, na ang ating buhay ay Christ-like, hindi rin malayo na iibigin tayo ng ating mga kapatiran
nang hindi sila nahihirapan. Nakuha po natin, while it is true that God commands us to love even our enemies and to love even the unlovable, but let us be aware of our brethren's weakness. Huwag na natin silang pahirapan. Let us be proactive in showing kindness and showing love. You complain that the church doesn't love you enough. What about you? Have you shown love and kindness to the brethren? Proactively. Di ba? And if our life is Christ-like, at tayo ay talagang sumusunod sa ating Panginoon, looking to Jesus, the author and finisher of our faith, ang katangian ni Kristo ay ating maisa sa buhay. And what a blessed thing that would be. Na imbis na tayo ay maghihintay or magdidemand na ibigin tayo at pansinin tayo ng iglesia, ang iglesia na be-blessed sa atin because we demonstrate the life of Christ. Sabi po sa Revelations chapter 3 verse 6, hindi dapat half-hearted. Hindi po namatay si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo upang ang bayan na mapuproduce ay half-hearted people. Malahininga, malamlam na pagtingin sa Kanya. Hindi yan ang na-envision. Hindi yan ang panukala ni Kristo na namatay siya doon sa cross in order to produce a lukewarm people. No. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang lukewarmness. Revelations 3:16. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. This should be the kind of passion that should be evident in our lives. Because this is the very thing why Jesus Christ died on the cross of Calvary. To produce a people who are passionate for His glory and honor. Eternal life is given to those who seek God with zeal and earnestness. Ibig sabihin, eternal life are for those who demonstrate the fruit of saving grace. Zeal and earnestness. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Ang sabi po dito, mga kapatid, makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Ang kabaliktaran nito, ang wicked men, of course, they are self-centered and they do not want to acknowledge God in their lives. But the fruit of salvation is we seek the glory and honor of God. Hinahanap natin hindi ang papuri ng tao, kundi ang papuri ng Diyos. O sabi ng ating Panginoon sa mga Pariseo, congratulations to each of you. Naghahanap kayo sa papuri sa isa't isa. Hindi ninyo iniibig ang papuri ng Diyos. John chapter 5 verse 44. John chapter 5 verse 44. So para bang, congratulations, happy na kayo? That's not the way to peace. Ang sabi dito, paano kayo mananampalataya gayong tumatanggap kayo ng kaluwalhatian mula sa isa't isa at hindi ninyo hinahanap ang kaluwalhatiang mula sa tanging Diyos. But the Christian is seeking the honor of God. To honor God and to be honored by Him. Because he that honors God, He also honors. Sa lahat ng ating ginagawa, we do not seek the praise of man, but the praise of the Lord. And so, our passion is not to satisfy the deeds of the flesh, but to satisfy our God, to glorify our God. And that is the chief end of man. What is the goal of your life? Is the goal of your life in consonance to the purpose of the death and resurrection of Christ? To produce a people, a peculiar people, who are living for the glory of God. What is the goal of your life? There is no other description of a true Christian than that one. And do not modify the description of a true Christian, because the description of a true Christian is always passionate for the glory of God and is always longing and seeking after Him.
having passion and zeal to serve Him and to exercise good works. At kabaliktaran yan ang hinahanap ng mga wala pa kay Kristo. Nawa po sa dalawang diagnosis na ito ay na-evaluate natin ang ating buhay. And we cannot congratulate ourselves. So, ang tendency kasi ng mga tao is nagre-reason out tayo. Pero okay naman ang buhay ko, okay naman. Mas mabuti pa nga ako kaysa sa kanya. So you see, ang standard ay binaba na ang standard. When the standard should be ang Diyos at ang kanyang salita. Wala na, para bang naghahanap tayo ng reasoning, justification in order to feel good. But my dear friends, it doesn't help. If your life is not seeking for the glory of God, if your life is characterized by an endless pursuit of satisfying the flesh and doing what sin dictates, then you are not in Christ. Because anyone who is in Christ is a new creation. Ang mga lumang bagay ay nagwakas na. And behold, all things have become new. There is new life in the Lord Jesus Christ. And this is what we celebrate sa ating pagpartake ng communion. We celebrate God's saving grace that produces new life, that has made us into new creation. Oh, that God will bless this church so much that the purpose of Christ's death and resurrection will become more evident in this church. That we are a people who are passionate for the glory and honor of Christ and who are diligent in doing good to everyone, especially to those who belong in the household of faith. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa hapong ito at sa aming pagpartake ng Lord's Supper. Nawa po ay manguna kayo sa amin. Tulungan ninyo kami, O Diyos. Mangusap ito sa amin. Ang purpose pala kung bakit si Kristo ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi lang upang i-rescue kami mula sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno, kundi gawin kaming peculiar people, banal na mga tao, passionate for your glory. Help us, O God, na maging evident ito sa buhay namin. At sa mga wala pa kay Kristo, naway nagbigay ito ng conviction. At sila ay lumapit sa inyo na may pagsisisi at manampalataya kay Kristo lamang para sa kanilang kaligtasan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.